Lumaki ako sa Bicol, sa isang lugar na mabilis kumalat ang balita. Yung tipong bibili ka lang ng pandesal sa umaga, may sasabihin na yung tindera na, "Ay, umuwi ka pala, nakita ko kahapon yung nanay mo sa palengke." Tapos pag-uwi mo, alam na ng kapitbahay na umuwi ka. Minsan nakakatuwa, may lambing, minsan nakakasakal kasi wala kang lugar para magtago. Nakatira ako kay Lola Nena. Siya yung lola na laging may rosary sa bulsa, laging may dasal bago matulog at laging may ulam na may gata kahit mainit. Laing, ginataang langka, minsan kinunot na medyo malansa pero masarap kapag umuulan. Amoy kahoy at kape yung bahay, tapos yung bubong parang may kumakatok na palaka. Routine niya steady, gigising siya ng maaga, magwawalis sa bakuran, magpapakain ng manok, tapos tatanungin ako kung kumain na ako kahit alam niyang hindi pa. Ako naman, I work sa hospital sa city. Tech ako, yung tipo ng trabaho na hindi napapansin hanggang sa kailangan nila. Shift work, minsan umaga, minsan gabi. Minsan tulog ka sa oras na gising ang mundo. Pag-uwi ko, amoy alcohol pa ako, tapos si Lola Nena naghihintay ng kwento kahit small lang. Madami ba pasyente? May bagyo daw, bumili ka ng bigas. Huwag ka masyado magpuyat. Ganyan siya. Sa totoo lang, si Lola Nena yung naging safe place ko. Kasi nung bata ako, si Mama Lisa at Papa Rudy laging pagod. Hindi sila masamang magulang. Just life, trabaho, bills, pagpapalaki ng mga kapatid ko. Ako yung middle child, yung okay lang yan kid. Si Lola Nena yung nakakapansin pag tahimik ako. Siya yung marunong magtanong nang hindi mo nararamdaman na iniimbestigahan ka. Kaya siguro mas masakit yung nangyari. Hindi ko alam kailan nagsimula yung secret ko. Parang bata pa lang may alam na ako na may kakaiba. Hindi siya yung big dramatic moment. Paunti-unti lang. Mas komportable ako sa tabi ng mga ate sa kusina kaysa sa mga huya sa basketball court. Tapos, when people started joking na, "Ay, malambot ka, tatawa ka na lang kasi ayaw mo maging issue." Sa probinsya, humor yung unang maskara. Pag tinawanan mo, parang okay lang. Pag sineryoso mo, ikaw pa masama. I grew up Catholic. Sumali ako sa choir nung high school because I liked singing, and it gave me a place na hindi ako masyadong tinatanong kung bakit ako ganito. Nung nag-college ako sa State University, doon ko unang naramdaman yung konting freedom. Yung tipong nobody cares kung ano suot mo basta pumasok ka. I met people na open, na hindi na tatakot. Dito ko rin nakilala si Jomar. Hindi ko siya tatawagin sa totoong pangalan, pero Jomar na lang dito. We met sa seminar na requirement ng course ko. Boring dapat, pero siya yung tipo na may small jokes sa gitna ng lecture, tapos mapapalingon ka kasi hindi siya trying hard. Tahimik siya, pero pag nagsalita, may point. He was older by a year. May part-time siya noon sa cafe sa Naga, and he always smelled like coffee and rain. Ang corny pakinggan, pero ganun talaga. Hindi ako agad nahulog. Ayoko nga sana. I tried to keep my life simple, graduate, work, help sa bahay, be the good child. Pero one day, naglakad kami pa uwi after class. Umuulan, wala kaming payong. Tumakbo kami sa may overpass. Tumatawa na parang mga bata. Pagdating sa waiting shed, basang-basa kami. Nanginginig, tapos bigla siyang tumahimik. He looked at me like he was checking if I was real. Tapos sabi niya, "Okay ka lang ba talaga palagi?" That question hit me harder than any sermon. Kasi nobody asked me that without expecting a polite answer. From there, naging kami. Quietly. No announcements, no posts. We were careful. Kasi maliit ang mundo. At kahit city, may mga mata pa rin. Kahit hindi ka kilala, may mga taong gustong mag-comment sa buhay ng iba. After graduation, na-hire ako sa ospital. Blessing siya, stable kahit hindi malaki. Tumutulong ako sa bahay, lalo na sa kapatid ko sa school. Si Lola na proud na proud, may trabaho na po ko. She would tell everyone kahit hindi ko sinasabi. Minsan nakakahiya, pero hinahayaan ko kasi masaya siya. Si Jomer stayed in Naga. He found a better job, and minsan dumadalaw siya sa bahay pero as kaibigan. He would bring bread, pili nuts,
minsan iced coffee. Si Lola Nena liked him. Yun yung masakit. She liked him. Genuinely. Ang bait ng kaibigan mo na yan, lagi kang iniisip. Niting pilit ako kasi may tinik sa lalamunan ko. For years, yun yung buhay ko. Work, uwi, kain, tulong sa bahay, church, pag may special event, then secret time. Pag day off, I'd meet Jomar. Kakain kami somewhere quiet or uupo lang sa plaza. Minsan day trip sa Legazpi. Mayon in the background, perfect at parang walang pake. We took photos but never posted. I kept a small hidden folder sa phone ko, proof na may tao akong inuuwian sa loob ng sarili ko. Hindi ko sinabi kina Mama Liza at Papa Rudy. Hindi dahil ayaw ko sila, pero alam ko na yung script. Anak, mahirap yan. Magdasal ka. Sayang. That word sayang parang kutsilyo na wrapped in concern. Sayang ang future. Sayang ang apelido. Sayang ang anak. As if my life was only valuable if it fits the expected shape. So, I stayed quiet. I did my job. I tried to be good. I prayed too. Not to be fixed. I prayed na sana hindi ako mawalan ng lugar sa pamilya ko. Na sana kahit may truth ako nadala, hindi ako itatapon. The day Lola Nena found out was not dramatic. Walang sigawan, walang sampalan. Tuesday night yon after a long shift. Umuulan, may brownout earlier kaya parang mainit pa rin yung hangin kahit basa ang paligid. Pag-uwi ko, si Lola Nena nasa kusina, may kandila sa mesa, nagbabalat siya ng bawang. Ang bagal lang kamay niya and I remember thinking, ang tanda na niya. She looked up and said, "Kumain ka muna, may tinola." Umupo ako, pagod. Sumasakit ba ako? Yung utak ko nasa hospital pa, naka-checklist mode, kumain ako ng tahimik. After dinner, pumasok ako sa kwarto, iniwan ko yung phone sa sala kasi lowbat. Si Lola Nena minsan ginagamit phone ko para manood ng misa online pag hindi siya makalabas lalo na pag umuulan. I never worried because she's not the type to snoop. Respectful siya kahit hindi niya sinasabi. That night, mabilis ako nakatulog. Nagising ako sa boses niya. Di malakas, steady lang. Apo, paglabas ko, si Lola Nena nasa sala, nakaupo sa upuan na may lace cover. May ilaw na ulit. Hawak niya phone ko pero hindi niya tinitignan. Ako yung tinitignan niya. My first thought was panic. Baka may emergency message from hospital, baka may nangyari sa kapatid ko. Lumapit ako at tinanong ko bakit la? Hindi siya agad sumagot. Parang pumipili ng words. May nag-message, sabi niya. Calm, pero may pangininig na hindi ko narinig dati. Sino nag-message? Tinapat niya yung phone. I saw it. Notification from Jomar. Ingat ka, Miss Kita, love. Yun lang. One line. Pero parang bumagal yung mundo. Nanlamig kamay ko. Umupo ako sa tapat niya kasi nanghihina tuhod ko. Hindi ko sinasadya, sabi niya. Nag-open ako kasi gusto ko lang makinig ng misa. Tapos lumabas. Huminga siya. Apo, ano ito? Gusto ko magsinungaling. Reflex. Joke lang, ganun lang kami, friend lang. Pero tinignan ko siya, and I couldn't. Si Lola Nena hindi tanga. Matanda siya, pero hindi bulag. Sanay siya magbasa ng tao, kahit walang salita. Umiyak ako. I hate crying, pero hindi ko mapigilan. Lola, yun lang. Sorry. Matagal na? Tanong niya. Tumango ako. Since college pa, tahimik siya. Yung tahimik na sumasakit yan mo, naririnig ko yung electric fan, yung tricycle sa labas, yung sarili kong hinga. Siya ba yung kasama mo pag pumupunta ka sa Legazpi minsan? Tanong niya. Tumango ulit ako. Akala ko ang galing ko magtago. Akala ko invisible ako. Apo, sabi niya. Bakit hindi mo sinabi? Napatawa ko ng konti, bitter. Alam mo naman. Then, English came out because Tagalog felt too sharp. I didn't want to disappoint you. Tumingin siya sa akin, luhaan pero hindi galit. Akala mo ba madali sa akin? Sabi niya. Akala mo ba hindi ako natatakot para sa'yo? Umalis siya saglit, lumapit sa maliit naming altar, Santo Niño, Mama Mary, candles, hinawakan niya yung rosary, parang kailangan niya ng something steady. Handa na ako sa susunod. Kasalanan yan, magbago ka, lumayas ka. Sa isip ko, nagbibilang na ako ng pera, iniisip ko na mag-rent malapit sa work. Iniisip ko paano sasabihin kina Mama Liza at Papa Rudy. Pero ang sinabi niya,
May kwento ko sa'yo po. Kumuha siya ng lumang envelope, naninilaw na. Itong mga sulat, galing sa kapatid kong lalaki, sabi niya. Hindi mo siya kilala. Matagal na siyang wala. Hindi ko alam na may ganun pala. Alam kong may kapatid si Lola Nena, pero hindi siya mahilig magkwento ng family history. Laging present lang, ulam, bills, kalusugan. Binuksan niya yung envelope. Handwritten letters. Hindi niya pinakita lahat. Pero sabi niya, nung bata pa ako, may kapatid akong laging tinutukso. Tahimik lang siya. Mahilig magluto, mahilig mag-ayos ng bulaklak sa altar. Pero sabi ng mga tao, mali siya. Nanikip lalamunan ko, pinadala siya sa Maynila, tuloy niya. Sabi ng tatay ko noon, mabuti daw na malayo para hindi mapahiya ang pamilya. Tumingin siya sa akin, Apo, tahimik din ako noon, hindi ko siya pinagtanggol, takot ako. Namula mata niya, namatay siya sa Maynila, hindi ko na siya nakita ulit. Ang narinig ko lang, nagkasakit, tapos pagkatapos, tahimik na ulit ang lahat. Parang walang nangyari. Hindi ko alam anong gagawin. Gusto ko siyang yakapin, pero hindi ko alam kung gusto niya. Nakaupo lang ako, parang may bato sa dibdib. Kaya nung nakita ko yung message, sabi niya, parang bumalik lahat. Yung takot, yung guilt. Lola, I'm sorry. Hindi ko alam, bulong ko. Humiling siya. Huwag mo ako sorry. Ako dapat humingi ng sorry sa kapatid ko nun. Pinunasan niya yung mukha niya. Pero ikaw, Apo, buhay ka. Nandito ka. Galit ka ba? Tanong ko. Pagod yung mukha niya. Hindi ako galit. Nalulungkot ako. Huminga siya. Alam ko mahirap ang mundo. Mabilis magsalita ang tao dito. At minsan yung simbahan hindi marunong makinig. That hit me hard. Kasi si Lola Nena, church person. Siya yung unang magtatanggol pag may chismis. Siya yung unang magpapaalala magdasal. Hearing her say that, parang may pader na gumalaw. Pero Apo, dagdag niya, naniniwala ako na nakikita ng Diyos ang puso. Hindi ko alam lahat. Hindi ako santo. I will pray, yes. Pero hindi ako magdadasal na mawala ka sa sarili mo. Magdadasal ako na maging safe ka. Doon ako umiyak ng tuluyan. Hindi dahil everything is solved, but because she understood the real danger. Hindi yung hiya lang, yung totoong takot, yung safety. That night, we talked until late. May pauses. She asked if Jomar treated me well, if I was happy, if I was careful, if I still prayed. I told her the truth. I still pray. Minsan may guilt dahil lumaki akong may naririnig na love should look one way. Sinubukan ko rin dati mag-date ng girl para lang patunayan something, pero pakiramdam ko umaarte ako. Ayoko mabuhay ng fake. She listened. Hindi siya sumingit. Hawak-hawak niya lang rosary niya parang grounding. After that, akala ko, awkward na. Akala ko, magiging cold siya. Pero, naging mas maalaga siya, gentle, hindi controlling. Isang umaga, niluto niya yung paborito ko, Bicol Express. Sabi niya casually, kumain ka para may lakas ka, hindi ka pwedeng magkasakit. Parang may bagong meaning. Parang sinasabi niyang I'm here. Pero syempre, sa malit na lugar, kahit anong ingat mo, may leak pa rin. Hindi dahil sinabi ni Lola Nena, but because people notice patterns. One Sunday, dumalaw si Jomar, tinapay ulit dala niya. Umupo kami sa sala, si Lola Nena nag-offer ng kape. Nervous si Jomar. Hindi niya alam na ni Lola Nena. Hindi ko pa nasasabi sa kanya. Normal, si Lola Nena kausap siya, pero mas direct. Kumusta trabaho mo? Saan ka uuwi mamaya? May pamilya ka ba? Sa Naga. Sumagot si Jomar ng maayos, pero nakita ko kamay niya nanininig habang hawak yung tasa. Tapos sabi ni Lola Nena, very calm, ingat ka sa pag-uwi, mahirap ang kalsada pag umuulan, at salamat sa pag-alaga sa apo ko. Napatigil kami. Si Jomar tumingin sa akin, then kay Lola Nena, namasa mata niya. Tumango siya. Opo. After umalis si Jomar, sabi ko kay Lola Nena, La, bakit mo sinabi yun? Baka natakot siya. Umiling siya ng konti. Dapat alam niya na alam ko para hindi siya magkunwari sa harap ko. Tapos, at para alam niya na may matanda dito na nagmamasid. Protective si Lola Nena pero hindi maingay. Hindi nagbago yung labas. People still talked. Kina Mama Liza at Papa Rudy tanong pa rin kailan ako mag-aasawa. Si Tita, jokes pa rin. Church, ganun pa rin. I still had shifts that drained me. I still had nights na nakatitig ako sa ceiling thinking, what if this breaks later?
Kasi, acceptance is not a straight line. Even with Lola Nena, may moments. One evening, umuwi ako galing work. Nakita ko si Lola Nena umiiyak habang nagdadasal. Tinanong ko anong nangyari. Hesitate siya, then sabi niya, nagpray ako kasi natatakot ako na balang araw saktan ka ng tao. Hindi ko kakayanin kung may mangyari sa'yo. Umupo ako sa tabi niya. La, careful ako, promise. Tumango siya pero tuloy pa ring luha niya. Hindi ko hawak ang mundo, bulong niya, pero kaya kong hawakan ang kamay mo. Weeks later, may fiesta sa nearby barangay. Banderitas, videoke, handaan kahit kapos. Sumama kami ni Lola Nena. Si Jomar hindi nakapunta, working. May nag-joke sa handaan tungkol sa bakla sa kabilang barangay. Tumawa yung iba, may ilang tumingin sa akin, hindi direct pero ramdam mo. Parang nag-iba yung hangin. Nanikip dibdib ko. Gusto ko umalis. Yung old fear, bumalik. Tumingin ako kay Lola Nena, tahimik lang siya, gumunguya, tapos inilapag niya yung kutsara at sinabi niya, hindi malakas pero malinaw, huwag tayo tumawa sa ganyan. Tao yan. Tumahimik yung table, not everyone, but enough. May nagpalit ng topic. Si Lola Nena, kumain ulit na parang normal. Sa pag-uwi, tinanong ko siya, La, hindi ka ba natatakot na pag-usapan ka? Tumingin siya sa kalsada, madilim at basa, may tricycle na dumadaan. Matagal na nila akong pinag-uusapan, sabi niya. Pag nagmisa ako, may sasabihin. Pag hindi, may sasabihin. Hindi mo mapapasaya ang bibig ng tao. Tumingin siya sa akin. Pero apo, pwede mong piliin kung kanino ka makikinig. Hindi biglang naging modern si Lola Nena. Hindi siya perfect sa words. Minsan, may mga tanong siya na halatang hirap siya intindihin. Pero she tries. She shows up. Eventually, sinabi ko kina Mama Liza at Papa Rudy. Hindi buong story, pero enough. Sinabi ko na may taong mahal ako. At lalaki siya. Sa phone ko ginawa, nanginginig boses ko. Tahimik si Mama Liza na matagal. Si Papa Rudy sinabi lang, Anak, pag-usapan natin pag-uwi mo. Hindi galit, pero mabigat. Hindi ko pinilit. Takot pa rin ako. Pero pagod na rin ako magdalawang buhay. When I told Lola Nena about that call, tumango lang siya. Okay, andito ako. Tapos tinanong niya kung kumain na ako. Life kept moving, work kept coming, bills kept arriving. Ako at si Jomar nag-aaway pa rin minsan sa maliliit na bagay. Tulad ng cups na iniiwan niya or yung habit ko na tumatahimik pag stressed. We are not perfect. We are two tired people trying to build something habang ang mundo gusto kang palitin. Sometimes, I still feel guilty in church. Not because I think God hates me, but because I know some people might. I still sing in choir kapag kailangan ng extra voice. I still help Lola Nena light candles. I still pray, pero iba na. I don't pray to become someone else. I pray for courage. I pray for patience. I pray for my parents na sana lumambot sila, not because they are bad, but because they were also taught to fear. At lagi kong dinadasal yung health ni Lola Nena. She's older now, mas nanginginig kamay niya, mas sumasakit tuhod, nakakalimot siya minsan ng small things like keys. Minsan inuulit niya yung kwento and I pretend first time ko narinig. Deserve niya yung gentleness na binigay niya sa akin nung panahon na hindi ko pa kaya. May mga gabi na nakaupo kami sa sala, same lace-covered chairs, same electric fan, and she asks about my day. I tell her simple things. My kid, patient na nagpaalala sa akin ng kapatid ko, may nurse na nag-share ng snacks, umulan at bumaha sa may market, small stuff. Tapos, minsan tatanungin niya, casual lang, kumusta si Jomar? Parang nagtatanong lang siya kung maulan ba bukas. Every time she asks, may warmth at may grief. Warmth kasi hindi ako mag-isa. Grief kasi ang tagal bago ko naniwala na pwede pala akong mahalin ng buo. Akala ko dati yung worst part ng pagtatago ay yung pagsisinungaling. Pero ngayon, feeling ko yung worst part ay yung pag-train ko sa sarili ko na maging unworthy. Yung sanay ka na sa half-love, sa love na may kondisyon. Si Lola Nena didn't give me a speech. She didn't magically solve my life. But she gave me something simple and huge. Permission to exist sa loob ng pamilya na hindi ako kailangang maglaho. Kung lumaki ka sa maliit na lugar, alam mo gaano ka rare yun.
I'm sharing this kasi alam kong may iba na pareho. People who love their family, love their faith, love their home, but feel like there's no space for the truth. People who think they have to choose one. Wala akong clean ending. Hindi pa okay lahat. Sina Mama Liza at Papa Rudy, hindi pa talaga namin napag-uusapan ng buo. I still get nervous when someone asks personal questions. I still catch myself editing my tone and movements without meaning to. Pero I have my Lola Nena and she has me. And maybe, for now, that's enough. The end. Thank you for watching this video. Don't forget to come back tomorrow for more stories. Once again, I'm Lechon and I'll see you next time.